Mahirap talagang i-set up ang Grand Snow Array. Gayunpaman, dahil naabot mo na ang major achievement stage sa paglinang ng orihinal na magulong batas ng snow. Kaya i-set up mo ang array na ito. Sa tingin ko mapagkakatiwalaan kita dito. Sabi ng Divine Ice Goddess. Gayun din, ang pag-set up ng Grand Snow Array ay nangyayari ng malaking bilang ng mga kayamanan mula sa langit at lupa ng kalikasan ng yelo at nyebe. Iyan ang mga bagay na hindi madaling makuha at ng Ice Palace. Halika sa aking templo at ibibigay ko sila sa iyo. Bilin ng Divine Ice Goddess. Oo madam. Sumagot naman si Dustin ng buong atensyon. Sinunod agad ang mga sinabi niya. Kanina, nag-aalala si Dustin kung paano dapat maghanda ang Ice Palace na labanan ang bagong round ng pag-atake mula sa Beast Race. Ngayon, ang Grand Snow Array ay iminungkahi na talagang isang napapanahong solusyon sa mga alalahanin ni Dustin. Nangako si Dustin sa Divine Ice Goddess na poprotektahan niya ang Ice Palace. Kaya kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya anuman ang paraan ng paggawa nito. Kaya naman, nagpatuloy siya sa pagpasok sa larangan ng yelo at bumalik sa templo ng Divine Ice Goddess. Sa mga sumunod na oras, itinuro ng Divine Ice Goddess kay Dustin ang lahat tungkol sa pag-aayos ng Grand Snow Array. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal si Dustin para makuha at makabisado ang kasanayan. Bukod sa array, binigyan din siya ng Divine Ice Goddess ng Space Ring. Sa loob nito ay isang napakalaking halaga ng mga kayamanan ng kalikasan ng yelo at nyebe na higit na magpapalakas sa epekto ng hanay. Pagkaraan ng isang araw, sinimulan ni Dustin na ayusin ang array. Inilapat ang lahat ng natutunan niya mula sa Divine Ice Goddess, bilang karagdagan sa isang malaking bilang ng mga kayamanan mula sa langit at lupa ng yelo at nyebe na kalikasan. Ang setting ng hanay ay nangyayari din ng tulong mula sa isang malaking bilang ng mga Diyos na nakabuo ng mga pamamaraan ng paglilinang ng katangian ng yelo at nyebe. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa Ice Queen, inilatag ni Dustin ang kanyang plano na maglagay ng malaking hanay upang maprotektahan ang Ice Palace. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanya na ang array ay itinuro at iminungkahi ng Divine Ice Goddess. Nahulaan niya na maaaring hindi gustong malantad ang Divine Ice Goddess. Sa makatuwid, nagpasya siyang huwag na munang banggitin ang pagkakaroon ng Divine Ice Goddess sa Ice Queen pansamantala. Mag-set up ng malaking array. Ang Ice Queen ay nalito noong una nang marinig ang plano. Okay leader, naniniwala ako sa'yo. Ako ay mag-oorganisa para sa lahat ng mga Diyos sa Ice Palace. Kasama ako, upang suportahan ka sa abot ng aming lakas. At maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Bigyan mo lang kami ng utos. Ang Ice Queen assured sa kanya sa kabila ng pagiging palaisipan sa loob-loob. Pagkatapos, inihanda ni Dustin ang kanyang sarili at bumaba sa pag-assemble ng array. Sinundan siya ng lahat ng mga Diyos ng Ice Palace at handang tumanggap ng utos mula kay Dustin anumang oras. Mga ad ng Pop Future. Ang Grand Snow Array ay talagang napakakomplikado na may malawak na saklaw ng mga elementong kasangkot. Upang makagawa ng isa, kailangan ni Dustin na pinuhin ang isang malaking bilang ng mga array flag. Mag-set up ng malaking bilang ng mga array foundation. At i-activate ang orihinal na magulong batas ng snow sa magulong void sa paligid ng Ice Palace. Ang lahat ng mga sangkap na ito ay dapat na pinagsama sa isa at magagawang makipag-ugnay sa isa't isa mula sa malayo. Alinsunod dito, lalawak ang hanay upang mapaunlakan ang napakalaking lugar. Kahit na sumasakop sa kabuuan ng Ice Palace, pinangunahan ni Dustin ang marami sa mga Diyos ng Ice Palace na magtrabaho araw at gabi. Lahat sila ay mahigpit na nagtutulungan mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Bawat isa ay nag-aambag upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Inabot sila ng isang buong buwan bago matapos ang array. Leader, mukhang makapangyarihan talaga ang array na ito. Nang matapos ang huling array foundation, tumayo ang Ice Queen sa tabi ni Dustin at nagsalita sa isang tumatalon at nasasabik na boses. Noong nakaraang buwan, nakita niya ang nakakapagod na trabaho sa paggawa ng Grand Array. Sa sarili niyang mga mata,
Nasaksihan niya kung paano ginawa ni Dustin ang hindi mabilang na mga kayamanan ng kalikasan ng yelo sa mga array foundation na ito. Pinamunuan din niya ang mahigit 1,000 Diyos ng Ice Palace na gamitin ang kanilang nagyelo na kapangyarihan upang i-activate ang orihinal na magulong batas ng snow mula sa magulong void at ibuhos ito sa maraming array flag. Na pagkatapos ay matatag na inilagay sa void na nakapalibot sa Ice Palace. Bilang karagdagan, personal na ginamit ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng snow upang yukit ang mga siksik na rune na nauugnay sa sibilisasyon ng yelo at nyebe sa walang bisa. Kasabay nito, halos nahuli na niya ang bawat isa sa masasamang Ice Apes at Ice Ghosts mula sa Icefield para gawin din silang bahagi ng napakalaking array na ito. Siyempre, ang kanyang mga aksyon at desisyon ay lahat ay pinamunuan ng Divine Ice Goddess. Dahil sa napakalaking pag-aayos at proyekto, nakita ng Ice Queen ang hindi maisip na kahusayan na maipapakita ng hanay na ito. Masasabi na niya na ito ay magiging matagumpay. Hindi siya nag-iisa. Sa katunayan, ang lahat ng mga Diyos ng Ice Palace, pati na rin ang mga mandirigma ng Blue Ocean Universe Community ay nagulantang habang tinitingnan kung paano ang ayos. Nararamdaman ng bawat Diyos ang kamangha-manghang kapangyarihan na nanggagaling sa hanay na ito habang dahan-dahan itong nagpapadala ng panginginig sa kanilang gulugod. Ang array na ito ay walang alinlangan na napakalakas. Sagot ni Dustin habang nakayuko ang tingin sa Ice Queen. Ngunit ang totoo, si Dustin mismo ay walang ideya kung gaano kalakas ang Grand Snow Array. Kung tutuusin, unang beses pa lang niya itong nai-set up. Lahat ng mga bagay na ginawa niya ay bago sa kanya. Ngunit gayon pa man, ang hanay na ito ay mula sa Divine Ice Goddess. Ang Divine Ice Goddess ay isang Diyos ng kaguluhan noong sinaunang panahon. Ang lakas ng isang malaking hanay na minana mula sa isang Diyos ng kaguluhan ay malamang na hindi mabibigo. Well, ang huling array foundation ay tapos na. Susunod, ang pinakamahalagang bagay ang magkaisa ang lahat. Lahat. Gamitin ang iyong enerhiya sa yelo at nyebe at mga batas ng yelo at nyebe para punan ang array foundation na ito. Maingat na utos ni Dustin habang pinagmamasdan niya ang bawat isa sa mga Diyos. Nakuha ko, lahat ng mga Diyos ng Ice Palace ay tumango habang sila ay sumagot. Ang huli at pinakamahalagang hakbang sa pag-set up ng array ay ang pag-isahin ang lahat ng iba't ibang bahagi nito. Tagumpay man o hindi ang array ay nakasalalay sa pinakahuling hakbang na ito. Boom! 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 Ginamit ni Dustin at ng lahat ng mga Diyos ng Ice Palace ang kanilang enerhiya sa yelo at nyebe at ang mga batas ng yelo at nyebe para i-shower ang huling array foundation sa harap nila. Ang huling hanay ng pundasyon ay parang balina na nilalamon ang buong dagat. Patuloy na sinisipsip ang lahat ng enerhiya ng yelo at nyebe at ang mga batas ng yelo at nyebe na inilalagay dito. Mga ad ng Pop Future. Ang mismong array foundation na ito ay talagang ang pangunahing punto ng array. Ilang sandali pa. Boom! 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 Sa wakas, ang lahat ng bahagi ng hanay ay pinagsama. At ang buong Ice Palace ay nagsimulang bahagyang manginig. At ito ay unti-unting naging mas marahas na panginginig. Ang isang malaki at kamangha-manghang hanay ay dahan-daang lumabas mula sa mga pundasyon. Tulad ng isang solidong kalasag ng yelo at nyebe na bumubuo ng isang makapal na hadlang sa paligid ng buong Ice Palace. Ang hanay ay naglabas ng sobrang nakakatakot at malamig na aura. Ang napakalaking enerhiya ng yelo at nyebe. Mga batas ng yelo at nyebe. At mga rune ng yelo at nyebe ay nagsimulang dumaloy tulad ng mga daloy ng tubig sa ibabaw ng hanay. Malabong makita na sa hanay. Ang masasamang unggoy ng yelo at mga multo ng yelo ay malakas na umungol habang umaaligid sila sa kalangitan. Ang masasamang Ice Apes at Ice Ghost na ito ay isinama sa Grand Array. Na nagtutulungan para sa kabuoang puwersa nito. Maaari silang mabuhay, maglinang, lumago, at maging mas malakas sa Grand Snow Array. Nakakamangha. Ang lahat ng mga Diyos, kabilang si Dustin mismo, ay nakatayo sa harap ng hanay at hindi napigil ang mapabulalas habang nilalasap nila ang karelagan nito. Nakatayo sa harap ng hanay at nakikita ang enerhiya na nagmumula rito. Ang lahat ay parang mahinang langgam na nagtatago mula sa isang dragon na lumilipad sa kalangitan.
Maging si Dustin ay hindi napigil ang aminin na ang Grand Snow Array ay talagang isang dynamic. Alam niya na siya mismo ay hindi makakalagpas sa hanay mula sa labas gaano man kalakas ang kapangyarihang ginamit niya. Bukod dito, kahit na siya ay 100 beses o kahit 1,000 beses na mas malakas, hindi niya pa rin ito magagawang sirain. Ang galing! Sa malaking hanay na ito, ligtas ang ating Ice Palace sa anumang uri ng panganib. Leader Dustin, maraming salamat. Sa sobrang tuwa, ang Ice Queen ay sumugod sa harap ni Dustin at yumuko sa kanya ng may paggalang. Leader Dustin, maraming salamat. Sumunod din sa kanya ang lahat ng senior leaders ng Ice Palace at isa-isang yumuko kay Dustin. You don't have to. Wala lang talaga. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang manggas at pinakawalan ang kapangyarihan ng yelo at nyebe. Bigla na lang. Ang mga baluktot na katawan ng Ice Queen at lahat ng senior leaders ng Ice Palace ay diretsyong itinaas ng banayad na puwersa ng yelo at nyebe. Napabuntong hininga ang Ice Queen at ang mga senior leaders ng Ice Palace habang nagulat sila sa nangyari. Higit na malakas si Dustin sa kanila. Kaya niyang kontrolin ang katawan nila kahit hindi sila mahawakan. Walang anuman ang kanilang mga lakas kumpara sa kanya. Ang pakikipagkaibigan sa binatang ito ay maaaring ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Pakiramdam ko ay yayanig ng Ice Palace ang buong Sea of Chaos sa darating dahil sa binatang ito. Tuwang-tuwa ang Ice Queen sa kanyang sarili habang iniisip ang mga posibilidad. Sir, may nakita kaming hukbo ng Beast Race na papunta sa Ice Palace ngayon. Sa sandaling ito, isang elder ng Ice Palace ang tumakbo pabalik mula sa labas at nagsumbong kay Dustin habang humihingal sa pagod. Wow! Ang bilis naman! Mukhang hindi na sila makapaghintay. Kaya, samantalahin natin ang pagkakataong ito para subukan ang kapangyarihan ng Grand Snow Array. Ngumisi si Dustin na nangangati na siyang subukan. Sabi ni Dustin sa Ice Queen. Sa totoo lang, kaya niyang i-set up ang array mismo. Gayunpaman, alam din niya na mahalaga ito sa Ice Palace kung paano protektahan ang sarili nito. Sige, tumango si Ice Queen. Alam niyang imposibleng manatili si Dustin sa Ice Palace magpakailanman. Maya-maya, aalis na siya. Dapat silang umasa sa kanilang sariling lakas at matutunan kung paano kontrolin ang array na ito. Makalipas ang 1 oras, dumating ang isang tropa mula sa hukbo ng lahi ng hayop sa Ice Palace. Bawat nilalang mula sa Ice Palace, sumuko at lumuhad sa harap namin. Isang banal na Diyos ng lahi ng hayop ang humakbang at nag-utos. Sa tulong ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo, ang garalgal na tunog ng kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong Ice Palace. Masasabi ng lahat na ang kawal na lumabas ay makapangyarihan. Sa katunayan, siya ay isang preliminary grade na tunay na banal na Diyos. Ang malalakas na sound wave ng kanyang boses ay yumanig sa buong universe community. Malapit na itong magdulot ng mga bitin sa lahat ng dako, habang ang lahat ay abala sa makapangyarihang tunay na banal na Diyos. Ang Ice Queen at ang 4 na nakatataas na matatanda ng Ice Palace sa wakas ay gumawa ng isang formula upang lumikha ng ilang rune at ipadala ang mga ito sa kanilang array foundation. Boom! Biglang na-activate ang Grand Snow Array at lumabas mula sa kawalan. Ang hanay, na nababalot ng marahas na bagyo ng nyebe, ay naging isang makapal na pader ng yelo na sumasakop sa buong Ice Palace. Ang mga sound wave ng demonyong kapangyarihan na rumaragasang bumangga sa ibabaw ng hanay. Naging simoy at hindi nagtagal ay naglaho. Ano? Anong ginawa mo? Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nahuli sa kawalan. Humph! Napakahina ng hanay. Plano mo ba talagang gamitin itong sorry na dahilan ng isang sandata para subukan at pigilan kami dito? Mangarap ka, sabi niya habang humahagalpak ng tawa. Sa ngayon, nasakop na ng Beast City ang maraming komunidad sa universo sa Sea of Chaos. Sa buong paglalakbay nila para sa dominasyon, nakatagpo sila ng maraming uri ng array upang subukan at pigilan sila. Ngunit nagawa nilang talunin ang bawat humahadlang sa kanila. Humph! Nagpunta ba kayo dito mga hayop para ligawan si kamatayan? Sabi ng Ice Queen na may halong tono. Sabihin mo sa akin.
Anong mga pakulo ang ginamit mo para patayin ang aming 8 tunay na banal na Diyos? Mga ad ng Pop Future. Sabihin mo sa amin ang totoo. O ang bawat isa sa inyo ay mamamatay sa pamamagitan ng aming mga kamay. Malamig na sabi ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Na minamaliit ang Ice Queen. Humph! Takutin mo kaming lahat ng gusto mo. Halimaw. Ang huling grupo ng mga hayop na dumating sa Ice Palace ay napatay na lahat. Ngayon ay iyong turn. Bawat isa sa inyo na maglakas loob na pumasok sa ating teritoryo ay magbabayad nito. Ninisya ng Ice Queen. Ang dalawang puwersa, ang Ice Palace at ang Beast City, ay mortal na magkaaway pagkatapos ng pagsalakay. Magmula noon, lagi na silang nagkakabulungan. Para bang isang bagay na hindi natitinag ang sumalubong sa hindi mapigil ang puwersa. Sila ay nakatakdang labanan ang isa't isa sa buong kawalang hanggan. Pumunta ka sa impyerno. Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay lubos na nagalit. Patayin sila. Patayin silang lahat. Galit na sigaw niya sa tropa niya. Boom! Sa likuran niya, ang makapangyarihang tropa ng lahi ng hayop ay yumanig sa lupa sa bawat hakbang habang nagsimula silang kumilos. Tulad ng isang rumaragasang tubig. Ang hukbo ay nagsimulang sumugod sa mga tarangkahan ng Ice Palace. Inatake ng mga kolom ng enerhiya. Magic treasure at lihim na kasanayan ang Ice Palace na may napakaraming kapangyarihan. Masyadong nakakatakot ang eksena. Ang kanilang bilang ay napakalaki ng mag-isa. Mayroong hindi bababa sa ilang bilyong nilalang sa hukbo. Inatake ng bilyon-bilyong nilalang ang kanilang target sa Koro, na nagpadala ng tsunami ng enerhiya sa kanilang mga kalaban. Ang mga salita ay hindi makapagsimula upang ilarawan kung gaano kagimbal-gimbal ang tanawin na pagmasdan. Sa wakas, ang unang alon ng mga pag-atake ay nahulog sa Grand Snow Array. Pagkatapos, parang nataman sila sa isang harang sa kalsada. Biglang huminto ang mga nilalang sa kanilang kinatatayuan na may nakaukit na pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ang mga pag-atake mula sa bilyon-bilyong mga nilalang ay nagkawatak-watek sa isang iglap. Tulad ng isang bato na itinapon sa isang lawa. Isang mahinang alon lamang ang lumitaw sa ibabaw ng hanay habang sinisipsip nito ang bawat pag-atake. Ang lakas ng 2 bilyong nilalang ng lahi ng hayop ay hinigop na parang wala lang. Gulat na gulat silang lahat. Wala pa silang na-encounter na ganito. Hindi man lang nito magawa ang array na manginig kahit kaunti. Sa mga tropa ng lahi ng hayop, mayroong higit sa 2,000 banal na Diyos. At 15 tunay na banal na Diyos. Ang isa sa kanila ay isang medium grade na tunay na banal na Diyos. Kahit si Dustin ay walang kumpiyansa na talunin ang isang medium grade na tunay na banal na Diyos. Mga ad ng Pop Future. Hindi na kailangang sabihin na ang tropa ng lahi ng hayop ay makapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang napakalaking kapangyarihan, wala silang magagawa sa Grand Snow Array. Malaki. Napakalakas talaga ng array na ito. Ang Ice Queen at ang mga nakatataas na pinuno ng Ice Palace ay sumigaw sa tuwa at pananabik. Hindi nila maiwasang ipagmalaki ang kanilang nagawa. Wow! Napakalakas ng array. Ang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay labis ding namangha. Talaga, namangha din si Dustin sa kapangyarihan nito. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala na isang array lang ang makakapidyaw sa tropa natin. Ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy ang pag-atake at basagin ang wretched array na ito. Galit na sigaw ng medium grade na tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Boom! Walang humpay ang pag-atake ng tropa na may higit na lakas. Ang kanilang todo-todo na pag-atake ay tumagal ng isang buong araw. Ngunit wala ni isang gasgas ang makikita sa hanay. Ang Grand Snow Array ay kasing tatag ng isang bato at nanatiling nakatayo sa harap ng hukbo ng lahi ng hayop. Sa puntong ito, nag-aaksaya lang ng oras ang tropa ng lahi ng hayop. Paano ito nangyari? Imposible. Bakit may napakalakas na hanay sa Ice Palace? Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay umungal ng galit. Mukhang mapoprotektahan talaga ng Grand Snow Array ang Ice Palace. Napaisip si Dustin habang sinusuri ang array. Huwag kang mag-alala. Hindi masisira ng mga halimaw na ito ang Grand Snow Array. Kahit na dumating ang isang namamahala na Diyos,
Hindi siya makakapasok. Dahil lihim kong susuportahan ang hanay na ito. Ang tinig ng Divine Ice Goddess ay biglang narinig mula sa Dustin Soulsea. Nakita ko. Biglang naliwanagan si Dustin. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng Grand Snow Array. Ang Divine Ice Goddess ay isang Diyos ng kaguluhan noong sinaunang panahon. Ngunit ngayon, isang kirot na lamang ng kanyang kaluluwa ang natitira. Gayunpaman, nagtataglay pa rin siya ng nakakatakot na lakas. Habang nasa Ice Palace, lumakas ang Divine Ice Goddess dahil nababagay sa kanya ang kapaligiran. Bukod dito, ang yelo kung saan matatagpuan ang kanyang templo ay nakakatulong din na palakasin ang kanyang kapangyarihan. Dito, lubos niyang magagamit ang kapangyarihan at ang batas ng nyebe para labanan ang kaaway. Madam, huwag kang mag-alala. Hindi makakapasok ang tropa ng lahi ng hayop. Hayaan mo na sila, sabi ni Dustin sa Ice Queen with a confident smile. Leader Dustin, talagang makapangyarihan ang setup mo. Hindi na kailangang matakot ang Ice Palace sa Beast City na may proteksyon ng hanay. Sabi ng Ice Queen, halos nanginginig sa tuwa. Ang Ice Palace ay ligtas sa ngayon. Tumango naman si Dustin. Oo, sa ngayon. Ligtas ang Ice Palace. Gayunpaman, alam niya na ang proteksyong ibinigay ng kanyang hanay ay hindi magiging sapat upang ipagtanggol ito magpakailanman. Ang mga puwersa ng Beast City ay tiyak na mas malakas. Alam ni Dustin dahil ang Beast City ay naigal-ilinaw ng maraming tunay na banal na mga Diyos. Ngunit ito ay mayroong isang Diyos ng kaguluhan na sumusuporta sa pag-unlad nito. Alinman sa Diyos na ito ay isang buhay na Diyos ng kaguluhan. O nagkaroon lamang ng isang maliit na butil ng sirang kaluluwa ng isa. Mas gugustuhin niya kung hindi ang dating dahil sobrang nakakaloka at nakakakilabot. Ang isang buhay na Diyos ng kaguluhan ay ganap na hindi magaganap sa panahong ito at madaling masakop ang buong Sea of Chaos. Umaasa lang si Dustin para sa huling kaso dahil hindi iyon nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding kaluluwa ng isang Diyos ng kaguluhan sa likod niya. Ngayon ang Ice Palace ay may suporta rin ng natitirang kaluluwa ng isang Diyos ng kaguluhan. Katulad ng Divine Ice Goddess. Hindi pa lang nila alam. Hindi naman sila matatakot sa Beast City. Nananatili pa rin ang katotohanan. Gayunpaman, na ang Beast City ay napakalakas pa rin. Ang kanilang mga tunay na banal na Diyos ang kanilang pangunahing mga pag-aari at nagbigay sa kanila ng lakas upang pamunuan ang buong dagat ng Chaos. Isang medium grade na tunay na banal na Diyos. Bulong ni Dustin sa kanyang sarili habang nakatingin sa medium grade na Divine God sa timeline ng Beast Race Army. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa sarili na nararamdaman na nag-aalala sa kanya. Napakalakas niya. Sa palagay ko ay hindi ako magiging kapareha para sa kanya pansamantala. Pagmumuni-muni niya habang seryoso ang mukha. Ang isang medium grade na tunay na banal na Diyos ay higit na mas malakas kaysa sa isang preliminary grade 1. Sila ay hindi bababa sa 10,000 beses na mas malakas. Ang katotohanan ito ay nabigla kay Dustin sa kaibuturan. Kung mas mataas ang cultivation base ng kanyang kalaban, mas mahirap para sa kanya na talunin sila. Madali niyang mapatay ang 8 preliminary grade genuine divine gods mula sa lahi ng hayop. Ang mga medium grade, gayunpaman, ay ibang kwento. Di pa rin ako malakas. Damn it, kailangan kong magpakatatag. Naisip niya sa sarili na nagngangalit ang mga ngipin. Boom! 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 Isang serye ng mga malalakas na pagsabog ang dumating habang ang hukbo ng lahi ng hayop ay patuloy na umaatake sa Grand Snow Array. Nagpatuloy ito sa loob ng 10 araw, na hindi tumitigil ang mga pag-atake habang sinusubukan ng mga puwersa ng kaaway ang kanilang makakaya na labagin ang mga depensa ng Ice Palace. Sa kabutihang palad, nanatiling ligtas ang hanay ni Dustin at pinanatiling ligtas at maayos ang Ice Palace. Mga ad ng Pop Future. Walang pinsala o bitek ang lumitaw sa ibabaw nito sa kabila ng patuloy na pag-atake. Ang katotohanan ito ay lubos na nagpaginhawa sa Ice Queen at sa mga nakatataas na pinuno ng palasyo. Tumigil ka. Pagkaraan ng 10 araw, sa wakas ay inutusan ng medium grade na tunay na banal na Diyos ang kanyang mga tropa na itigil ang pag-atake. Retreat na tayo.
Nagpakita siya ng panghuling tingin ng panghahamak sa Grand Snow Array bago kaagad umalis kasama ang kanyang malaking hukbo. Kahit anong pilit nila, alam niyang walang paraan para masira ang hanay na iyon. Ha! Tignan mo yan! Sa wakas nakatakas ang mga halimaw na iyon. Bulalas ni Ismail sabay tawa. Balang araw, babalik sila. Bulong ng Ice Queen kay Dustin. Bagamat ang pag-atres ng kanilang kaaway ay nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Bilang pinakamataas na pinuno ng Ice Palace, mas naiintindihan niya kung ano ang mangyayari mula roon. Tama iyan. Determinado si Marla na sakupin ang buong Sea of Chaos. Walang paraan na madali siyang sumuko sa pag-atake sa Ice Palace. Pumayag naman si Dustin. Sa sandaling iyon, pagkatapos na maayos ang kaguluhan, biglang may naalala si Dustin. Nako, hindi. Ang 3,000 malaki at maliit na universo. Dahil plano ng Beast City na sakupin ang buong Sea of Chaos. Walang paraan na makakalimutan nila ang 3,000 malaki at maliit na universo. Dapat silang pumunta doon at magsagawa ng malawakang pagpatay. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay binabantayan ng isang avatar ng Divine Swordsman at Santos. Ang dalawang makapangyarihang Panginoon na iyon ay higit pa sa sapat upang harapin ang sinumang ordinaryong Diyos na nagmula sa lahi ng hayop. Gayunpaman, magiging napakahirap kung sila ay nahaharap sa isang tunay na banal na Diyos. Alam din ni Dustin na hindi lang ang Beast City ang dapat niyang ikabahala. Ang Demon City, ang Novel Court, at ang Divine Corpse Palace ay patuloy na nagsisikap na palawakin ang kanilang mga teritoryo. Lahat sila ay may iisang layunin. Ang ganap na dominahin ang buong Sea of Chaos. Ang 4 na super force na ito ay kumilos na at nagpadala ng kanilang tunay na banal na mga Diyos upang dalhin ang kanilang kaluwalhatian sa lahi. Ito ay lubos na posible at makatwiran upang hulaan na ang kani-kanilang mga hukbo ay patungo sa 3,000 malaki at maliit na universo. Kailangan kong maging mas malakas. Bulalas ni Dustin. Nakaramdam ng pagkaapurahan mula sa kasalukuyang gulo. Sa sandaling iyon, may naramdaman siya. Isang Thunderstroke Doom. Isa pang Thunderstroke Doom ang paparating. Natutuwa at nag-aalala niyang sabi. Isang Thunderstroke Doom ang tiyak na tutulong sa kanya sa kanyang cultivation kung matagumpay niyang naiwasan ito. Gayunpaman, mayroon siyang kutob na ang paparating na Thunderstroke Doom na ito ay magiging mahirap harapin. Habang nag-iisip siya ng diskarte para tulungan siya, biglang napuno ng madilim na ulap ang langit sa itaas ng Dustin. Ang mga ulap na ito ay parang isang madilim at marahas na dagat. Sa loob ng masa ng ulap na ito ay may 12-dosenang maraming kulay na thunderbolt. Bawat isa ay kasing kapal ng dragon. Mga ad ng pop future. Ang tanawin ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang lahat. Ang mga multicolored bolts na ito ay hindi pa nagagawa. Ang aming pinuno ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay. Nagsimulang umungol ang mga tagay mula sa mga banal na Diyos ng Ice Palace at Blue Ocean Universe Community. Kapag nakalusot ang ating pinuno, tiyak na tataas ang kanyang lakas sa mas mataas na antas. Ang aming pinuno ay talagang isang henyo upang makalusot sa medium grade na banal na Diyos nitong batang ito. Hindi ko man lang naabot ang Divine Realm noong kaedad niya ako. Sumiklab ang mainit na talakayan sa mga banal na Diyos. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa prospect na ito? Kung mas malakas si Dustin, mas mabuti para sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal. Napagtanto nila na may mali. Hindi talaga handa si Dustin na makapasok. Sa halip, sinubukan niyang itago ang kanyang aura. Ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Pisikal na lakas, banal na kapangyarihan. Kapangyarihan ng batas, enerhiya ng dugo. Maging ang pagbabago-bago ng enerhiya ng buhay at sigla sa kanyang katawan ay natakpan ng mahigpit. Parang tinago ang kanyang sigla at pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa sandaling iyon, si Dustin ay kahawig ng isang piraso ng kahoy o isang ordinaryong bilog na bato. Walang uri ng aura o pagbabago ng enerhiya ang maramdaman mula sa kanya. Sa lahat, ang mga pamamaraang ito upang maiwasan ang kapahamakan ay itinuro sa kanya ng master ng estatwa sa Fallen Divine Valley.
Upang ang isa ay makakuha ng divine accomplishment at maging isang tunay na banal na Diyos. Kailangan ng isa na iwasan ang kapahamakan sa halip na masira ito. Pagkatapos lamang niyang iwasan ang kapahamakan na ito sa loob ng 81 beses, maaari siyang magsimulang makalusot, makakuha ng divine accomplishment ng sabay-sabay, at maging isang tunay na banal na Diyos. Wow! Nakita ko, ang aming pinuno ay umiiwas sa kapahamakan. Siya ay talagang nililinang upang maging isang tunay na banal na Diyos. Bulalas ng isang superior elder ng Ice Palace sa realisasyon. Tama iyan. Bagay talaga ang aming pinuno. Siya ay nililinang upang maging isang tunay na banal na Diyos. Bulalas ng isa pang banal na Diyos. Sa kamakailang panahon, sa dagat ng chaos, sunod-sunod na lumitaw sa publiko ang ilang tunay na banal na Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa napakalakas na puwersa. Ang ilang mga lihim tungkol sa tunay na mga banal na Diyos ay nagsimulang unti-unting kumalat. Mayroong ilang mga bersyon na lumutang tungkol sa kung paano maging isang tunay na banal na Diyos. Ang isa sa kanila ay kung gusto ng isang tao na maging isang tunay na banal na Diyos. Kailangan nilang matutunan kung paano maiwasan ang Thunderstroke Doom. Kaya, ang mga aksyon ni Dustin ay nagpaunawa sa kanyang mga tao na siya ay nagsisikap na maging isang tunay na banal na Diyos. Ang aming pinuno ay dapat magkaroon ng isang malakas na background kung gayon. Kung nais ng isang tao na maging isang tunay na banal na Diyos pagkatapos ay dapat niyang makabisado ang ilang uri ng makikinang na kasanayan na magbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang mga kapahamakan. Tanging ang mga nagmula sa napakalakas na puwersa o ilang sinaunang ipinagbabawal na lupain ang makakabisado ng gayong mga lihim na kasanayan. Dahil ang aming pinuno ay nakapagsigawan ng gayong lihim na kasanayan. Ang paggamit ng mga iyon ay sinusuportahan siya ng ilang mga potensyal na puwersa. Isang premium grade na banal na Diyos ang nagkomento sa mahinang boses. Tama iyan. Ang iba pang mga banal na Diyos ay bumulalas at nakikita sa kanilang kinatatayuan. Nakatingin lang silang lahat kay Dustin na may pagtataka. Walang paraan na sila ay maglakas loob na huwag igalang ang isang nakakatakot. Binata. Tama ako sa binata. Mas mabuting panatilihin natin siyang malapit sa lahat ng paraan. Napaisip si Ice Queen habang pinagmamasdan si Dustin na umiiwas sa Thunderstroke Doom sa di kalayuan. Habang iniisip niya kung paano niya ito magagawa, lumingon siya at tumingin sa 5 Ice Ladies na nakatayo sa likuran niya. Nangdama po ang mga mata niya kay Isis. Sa wakas ay may naisip siya. Isis, kailangan kitang makausap ng pribado. Lihim na nagpapadala ng mensahe si Ice Queen kay Isis sa pamamagitan ng paglalarawan ng kahulugan. Lahat tama. Ano yun? Agad na sagot ni Isis. Natigilan siya sa imbitasyon. Nagtataka siya kung bakit parang misteryoso ang Ice Queen at gusto pa niyang makipag-usap ng patago. Sabihin sa akin ang katotohanan. Ano ang relasyon niyo ni Dustin? I mean, magkaibigan lang ba talaga kayo? Close mo naman siya di ba? May chance pa bang umunlad ang relasyon niyo? Binomba siya ng Ice Queen ng mga tanong. Ano? Napatulala si Isis at halos mapasigaw sa gulat. Hindi niya kayang marinig ang mga ganoong tanong mula kay Ice Queen. Medyo personal ang mga tanong at pakiramdam niya ay ini-interrogate siya. Habang siya ay natulala, ang kanyang maselang mukha ay namumula sa kahihiyan. I see. Ungol ni Ice Queen nang makita ang reaksyon ni Isis. Naaliw siya nang makita ang kanyang pag-iimak. Base sa reaksyon niya, halatang may gusto si Isis kay Dustin. Ang Ice Queen ay sapat na sophistikado upang malaman sa isang sulyap lamang na si Isis ay may nararamdaman para sa kanya. With all due respect, my queen. Ang mga iyan ay talagang awkward na mga tanong. Maaari ko bang malaman kung bakit mo tinatanong? Sinubukan ni Isis na iwasan ang lahat ng mga tanong. Totoo na may kakaiba siyang nararamdaman para kay Dustin. Gayunpaman, sa loob ng napakaraming taon, itinago niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso at tiniyak na mananatili ito sa ganoong paraan. Ito ang sarili niyang saradong aklat na hindi niya ipinahayag sa sinuman. Ngayong nakalagay na siya sa pwesto, wala siyang ideya kung paano lalabas sa pagsagot sa mga tanong na iyon. Wala kang dapat ikahiya o itago sa akin.
Pwede mong sabihin sa akin ang totoo. Ito ay isang mahalagang bagay. Isis, ang kinabukasan ng Ice Palace ay nakasalalay dito. Hindi maitago ni Ice Queen kung gaano kaseryoso ang pag-aalalang ito nang himukin niya si Isis na linawin ang nararamdaman niya para kay Dustin. Teka, this is for the Ice Palace. I'm sorry, but I don't think I understand what you're talking about. My queen. Bulalas ni Isis. Laking gulat niya, nang maisip niya ang lahat ng sinabi ng Ice Queen. Lalong tumindi ang kanyang pagkalito. Ano ang kaugnayan ko kay Dustin sa kapalaran ng Ice Palace? Ayos lang yan. Isis, mga ad ng pub future. Anyway, magiging honest ako sa'yo. Umaasa ako na magkasama kayo ni Dustin. Sa ganoong paraan, opisyal na siyang magiging isa sa atin. Kapag nangyari iyon, magkakaroon siya ng patas na bahagi sa pangangalaga sa Ice Palace. Alam kong ito ay ilang makasariling pag-iisip. Ngunit kailangan mong maunawaan. Isa ka sa mga babaeng yelo. Isis, ang mga interes ng Ice Palace ay nagkataon lamang na nakahanay sa iyo. At saka, perfect match si Dustin para sa iyo. Nakikita ko na gusto mo talaga siya. Baka mahal mo pa siya. Bakit hindi mo gawin ito? Alam kong magiging masaya ang buhay mo kasama siya. Sabi ni Ice Queen, na hinihikayat siya. Hindi. Hindi naman sa ganon. Ayoko. Isis tried her best to retort kahit nahihirapan siyang tapusin ang mga sentence niya. Lalong lumala ang kanyang pagkabalisa nang maramdaman niyang sinalo ni Ice Queen. At saka, 3 na ang asawa niya. Hindi lang sila ang galing. Pero ang gaganda nilang lahat. Deserve talaga nilang makasama si Dustin. Paano ako makikipagkompetensya sa kanila? Napabuntong hininga si Isis sa frustration. Napaka-flat at plain ng boses niya nang bigkasan niya ang mga katagang iyon. Kahit na wala siyang sinabi. Noon pa man ay gusto niya si Dustin. Gayunpaman, alam niyang hindi ito mahalaga dahil mayroon na siyang Caroline, Ivy, at Sue. I doubt na tatanggapin niya ako. Naisip niya sa sarili. Isis, tanga ka, hindi mo talaga kailangang makipagkompetensya sa kanila. Hindi mo ba alam na ang mga emperador sa mortal na mundo ay maaaring magkaroon ng higit sa isang asawa? Ganon din sa mga lalaki sa martial world. Ang mga banal na Diyos ay pinapayagan na magkaroon ng maraming asawa hanggat gusto nila. Ito ay normal. Sa Sea of Chaos, ang ilang makapangyarihang banal na Diyos ay madaling magkaroon ng kahit milyon-milyong asawa kung gusto nila. Ngayon, 3 na lang si Dustin. Hindi naman big deal kung iyon ang inaalala mo. Si Dustin ay isang pambihirang tao. Siguradong marami siyang mahuhusay na babae sa tabi niya. Isis, I don't know how to put this more nicely. Pero hindi mo aasahan na ikaw lang ang mamahalin niya ng buong puso. Kung talagang gusto mo siya, sana huwag kang magsawang ibahagi siya. I'm sure mabait naman ang mga asawa niya. Alam kong mahirap tanggapin. Pero iyon ang totoo. Hindi umimik si Ice Queen. Ngayon, hindi alam ni Isis kung paano tutugon. Hindi niya maitatanggi na tama si Ice Queen. Habang pinag-iisipan niya ang katotohanan. Nakatitig siya sa unahan kung nasaan si Dustin at napabuntong hininga. Isis, sana ipaalam mo sa kanya ang nararamdaman mo. Kailangan mo lang mag-alala na magustuhan kanya pabalik at tuluyang maging babae niya. Tandaan mo, ito ay para sa kapakanan mo at ng Ice Palace. Well, kung gayon, ayan yon. Umaasa ako sa'yo. Huwag masyadong mag-isip at tumutok na lang sa gawaing ito. Okay. Utos yan. Hindi nagpatalo si Ice Queen at siniguro niyang malinaw ang kanyang intensyon kay Isis. Pero, may gustong sabihin pa si Isis. Ngunit nawalan siya ng lakas ng loob nang makita kung gaano kahigpit ang tingin sa kanya ng Ice Queen. Mga ad ng pub future. Anong gagawin ko? Nihalata ba niya na pinipilit niya akong habulin ang isang lalaki? Bakit kailangan niya akong bigyan ng nakakahiyang utos? Nakakadismaya ito. 1/3. Nakaramdam ng pagkabalisa si Isis kaya gusto niyang sumigaw. Sinulyapan niya si Dustin na pilit na umiiwas sa Thunderstroke Doom sa di kalayuan. At agad na umiwas ng tingin. Hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Parang may nagawa siyang mali. Gayunpaman,
Naiintindihan niya kung bakit gusto ni Ice Queen na makasama siya ni Dustin. Alam ni Isis na ito ay dahil ang Ice Queen ay nagustuhan ang kanyang mga talento, lakas, at kahanga-hangang potensyal. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang magkaroon ng mas malalim at mas malapit na koneksyon si Dustin sa Ice Palace. Alam ko kung ano ang gusto niyang gawin ko. Ngunit hindi ko alam kung magagawa ko ito. Tama ba siya? Mahal ko ba siya? Magugustuhan niya kaya ako pabalik? Mayroon ba akong kahit kaunting pagkakataon sa kanya? Nagugulo at balisa. Ninakaw ni Isis ang isa pang sulyap kay Dustin. Nawala sa iba't ibang mga haka-haka at haka-haka. Sa ilang sandali, mas lalo siyang nag-aaway. Hindi sigurado kung masaya ba siya o malungkot. Basag. Boom! Sa di kalayuan, hindi pa naghihiwa-hiwalay ang maitim na ulap sa kalangitan. Nagkalat at dumagundong ang makapal na kulog kung saan-saan. Naglalabas ng aura ng pagkawasak. Samantala, walang pakialam na nakaupo si Dustin sa lupa sa ilalim ng mga kulog na iyon habang nakakross ang mga paa. Ang Thunderstroke Dome sa kalangitan ay sabik na hinahanap ang target nito. Gayunpaman, wala itong natagpuan. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang maglaho ang maitim na ulap sa kalangitan. Unti-unting bumalik sa kapayapaan ang kalapit na espasyo. Iniunat ni Dustin ang kanyang mga braso at nakahinga ng maluwag. Nice! Nagawa kong iwasan ang isa pa. Mabuti na lang at tinuruan ako ng aking Panginoon ng isang buong hanay ng mga lihim na kasanayan para makaiwas sa mga kapighatiang ito. Mukhang nagtagumpay siya. Ang mga tao mula sa Ice Palace at ang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay nagalak nang makita nilang tuluyang bumangon si Dustin. Gayunpaman, nang si Dustin ay malapit ng maglakad pabalik, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapaligiran. Well, mapapahamak ako. Isa pang Thunderstroke Dome ang darating. Nang maramdaman niya ito, hindi napigilan ni Dustin na umiling. Naghintay siya na may mapait na ngiti sa labi. Basag. Boom. Boom. Tamang-tama. Mabilis na tinakpan ng isang dagat ng makapal at madilim na ulap na umaabot sa daan-daang milyong milya ang kalangitan. Higit pa rito, ang mga bahid ng makapal na kidlat ay sumayaw sa mga ulap. Ang kakilakilabot na mapanirang aura ay tumago sa bawat pulgada ng espasyo. Ang Thunderstroke Dome na ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa nauna. O sige, pakiramdam ko ay nakaipon ako ng sapat na enerhiya mula kanina. Kaya sa palagay ko ay nagti-trigger iyon ng Thunderstroke Dome ng 2 beses sa isang hilera. Ang pagpatay sa 8 tunay na preliminary grade na mga Diyos na iyon mula sa lahi ng hayop lamang ay nakatulong na mapabuti ang aking estado ng pag-iisip. Mga karanasan, kaluluwa, mga kakayahan sa pag-unawa, at marami pa. Sigurado ako na hindi talaga ito nakakagulat. Pagbilang ni Dustin, matapos ang lahat ng kanyang pagmumuni-muni. Pagkatapos ay umupo siya sa lupa na nakakross ang kanyang mga paa at inihanda ang kanyang sarili para sa pangalawang kapahamakan. Teka, anong ginagawa ng leader natin? Anong nangyayari? Tingnan mo, yun ba? Isa pang Thunderstroke Dome ang paparating. Ang mga Divine God ng Blue Ocean Community at ang mga tao mula sa Ice Palace ay sumigaw nang makita nilang muli ang makapal at madilim na ulap sa malayo. Boom! 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 Ang nakakatakot na mapangwasak na aura na ibinubugo mula sa mga gumugulong na kulog ay bomb-alot sa malawak na magulong kawalan. Sa ilalim ng kalangitan, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged. Sinusubukang itago ang kanyang vital energy at blood energy hanggat maaari. Kasabay nito, may ilang napaka-espesyal at misteryosong rune na bumabalot sa kanya. Ang mga mahiwagang rune na ito ay nilikha ng isang lihim na pamamaraan ng isang uri ng bawal. Natutunan ito ni Dustin mula sa rebulto sa Fallen Divine Valley. Maliwanag. Ang Thunderstroke Dome sa pagkakataong ito ay mas malaki at mas malakas kaysa sa nauna. Tsaka matagal na itong umiikot sa itaas ng ulo niya at hindi umaalis. Sa kabutihang palad, ang lihim na kasanayang itinuro sa akin ng aking master ay lubhang kapaki-pakinabang. Kakayanin ko ito kahit gaano pa katagal. Makalipas ang isang araw, tuluyang nawala ang Thunderstroke Dome dahil hindi nito mahanap ang aura ni Dustin.
Matapos masiguradong wala na talaga ito. Nakahinga siya ng maluwag. Cool. Matagumpay kong naiwasan ang Thunderstroke Doom ng 2 beses. Tumayo siya at humarap sa lahat. Leader Dustin. Binabati kita sa iyong tagumpay sa pag-iwas sa Thunderstroke Doom. Pinuno. Naniniwala ako na ikaw ay tiyak na magiging isang tunay na banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Ang mga tao mula sa Ice Palace at ang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay lumapit at taos puso at masigasig na bumati kay Dustin. Sa oras na ito, alam na ng lahat na siya ay nasa proseso ng pagiging tunay na banal na Diyos. Tumingin sila sa kanya na may paghanga at paghanga sa kanilang mga mata. Tanging ang mga tunay na banal na Diyos lamang ang maaaring ituring na walang hanggan at tunay na mga Diyos. Ang mga ordinaryong banal na Diyos ay hindi hihigit sa mga peking banal na Diyos. Ang mga antas ng kanilang buhay ay isang ganap na bago. Ibang kaharian. Isang tunay na banal na Diyos. Iyan ba ang kanyang layunin? Ang maging isang tunay na banal na Diyos. May tiwala ako na magtatagumpay siya. Walang duda tungkol doon. Napakaraming milagro ang ginawa niya mula sa Prime Martial World hanggang dito. Makakagawa pa siya ng isa pa ngayon. Napaisip si Isis. Nakita si Dustin ang magagandang mata niya habang nakatayo sa likod ng ice cream. Nahirapan siyang ilihis ang mga mata sa kaakit-akit na binata. Salamat, lahat. Maganda ang mood ni Dustin matapos niyang magtagumpay sa pag-iwas sa 2 kapahamakan. Bago pa siya makabawi sa kanya, may nangyaring hindi inaasahan sa sandaling iyon. Boom! 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 Sa kalangitan, ang mga madilim na ulap ay muling nagkukumpulan. Habang ang mga kidlat ay kumikislap at gumulong ng mabangis. Hindi pwede. Natahimik si Dustin nang makita ito. Mukhang hindi titigil ang Thunderstroke Doom hanggat hindi talaga ako tinatamaan. I've never seen such persistence. Mga ad ng Pop Future. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Dustin. Sa pangalawang pag-iisip, nahulaan niya na ang pinaka-posibleng dahilan kung bakit patuloy na tumama sa kanya ang kapahamakan ay dahil marami na siyang pinagdaanan sa panahong ito. Lalo na pagkatapos niyang patayin ang 8 tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nagkaroon ng qualitative leap. Posible pa nga na naakit niya ang atensyon ng isang uri ng makalangit na kalooban. Pagkatapos ng lahat, ang mga tunay na banal na Diyos ay pinabura ng magulong vacuum. Ang bawat tunay na banal na kamatayan ng Diyos ay tiyak na mararamdaman ng makalangit na kalooban. Iyon ang dahilan kung bakit ipinalagay ni Dustin na ang ilang uri ng pinakamataas na makalangit na kalooban sa magulong vacuum ay nakatarget na sa kanya. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit patuloy siyang hinahanap ng Thunderstroke Doom. Fine. Oh well. Wala akong magagawa ngayon kundi harapin ito ng maayos. Walang pagpipilian si Dustin kundi iwasan ang kapahamakan sa ikatlong pagkakataon. Sa parehong oras, sa Fallen Divine Valley, isang boses ang tumunog. Ano? Hindi ka panipaniwala. Nakaakit talaga siya ng serye ng Thunderstroke Dooms. Sana lang ay makaligtas siya sa kanila. Ito ay isang mahusay na tagumpay para sa kanya kung gagawin niya ito. Kung hindi siya makakarating, mananatili siyang mahina sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa isang gilid ng burol, ang pinanggalingan ng boses, isang malaking aso na tamad na nagbabad sa araw ay biglang naglagay ng seryosong ekspresyon sa mukha. Sa isang lugar sa isang napakaliblib na espasyo sa lambak, ay isang malaking parisukat. Sa gitna nito, nakatayo ang isang higanteng estatwa. Wow! He can actually trigger this continuous thunderstroke dooms from the chaotic vacuum. I really have a talented disciple. Lalakas at lalakas ang kapangyarihan at abot ng Thunderstroke Doom. Hindi madaling gawain na ipasa silang lahat. Umaasa ako na magagawa niya ito. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sariling kapalaran at lakas. Isang boses din ang narinig mula sa loob ng rebulto. Sa sandaling iyon, sa loob ng Ice Palace, ang mga itim na ulap ay nagtipon at lumutang sa itaas ng ulo ni Dustin habang ang mga kulog ay patuloy na dumadagandong. Ang mapanirang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay bumuhos mula sa kalangitan at lumaganap sa kalawakan ng bilyon-bilyong milya sa lahat ng direksyon. Noon lang,
Ikinulong ng Thunderstroke Doom si Dustin. Si Dustin naman ay pilit na tinatago ang kanyang aura. Mayroong ilang mga kondisyon para bumagsak ang Thunderstroke Doom. Pagkatapos lamang na maramdaman ang aura ng isang tiyak na kaharian, ang espiritual na kaluluwa, at ang laman at dugo ng mandirigma na sumasailalim sa Thunderstroke Doom at kumpirmahin ang target ay kikilos ang Thunderstroke Doom at ilulunsad ang mga pag-atake nito sa mandirigmang iyon. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi madaling gawain para sa isang mandirigma na itago ang kanyang aura ng kaharian. Ang kanyang espiritual na kaluluwa, ang kanyang laman at ang kanyang dugo. Dapat niyang patunayan na may ganap at makapangyarihang kontrol sa lahat ng bagay tungkol sa kanyang sarili. Sa proseso, kahit na mahayag ang kaunting aura ng mandirigma, agad siyang mabibigo. Sa madaling salita, kung nais ng isang tao na matagumpay na maiwasan ang Thunderstroke Doom, kailangan niyang magkaroon ng malakas at kakilakilabot na kontrol sa bawat detalye tungkol sa kanyang sarili. Hindi kataka-taka. Ang mga taong napakatalino lamang ang makakagawa nito. Mga ad ng pop future. Sa makatuwid, ang mga nagnanais na maging isang tunay na banal na Diyos ay dapat patunayan na may pambihirang talento. Siyempre, bilang karagdagan sa pambihirang talento, kailangan din nilang makabisado ang kahit isang sinaunang at epektibong lihim na pamamaraan upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa kapahamakan. Ang gayong lihim na kasanayan ay isang bawal. Kaya napakahirap isipin at sukatin kung gaano ito kahalaga. Naturally, halos imposible para sa isang ordinaryong banal na Diyos na makuha. Lalo na ang matagumpay na paglinang ng gayong lihim na pamamaraan. Sa Sea of Chaos, kakaunting super forces at ilang mahiwagang ipinagbabawal na lupain ang nagtataglay ng mga lihim na pamamaraang ito. Ito ay sa Fallen Divine Valley na nakuha ni Dustin ang isang uri ng lihim na kasanayan. Ito ay mula sa rebulto. Ang kasanayang iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang tumapak sa daan ng paglilinang upang maging isang tunay na banal na Diyos. Sa conclusion, ang pambihirang talento at isang mahalagang lihim na kasanayan ay isang kailangang-kailangan na kinakailangan upang matulungan ang isang mandirigma na maging isang tunay na banal na Diyos. Sa pagkakataong ito, ang kakilakilabot na Thunderstroke Doom ay lumipad sa itaas ng ulo ni Dustin na handang umatake sa loob ng 2 araw. Sa 2 araw na ito, sa bawat sandali, sinubukan nitong i-lock si Dustin at ilabas ang mga nakamamatay na pag-atake nito sa kanya. Ngunit nabigo ito, nang walang tagumpay. Dahan-dahan itong kumalat at tuluyang nawala. Magkakaroon ba ng pang-apat? Matapos dumaan sa 3 sunod-sunod na Thunderstroke Dooms, hindi pa rin naglakas loob si Dustin na mag-relax at nagpabiye sa kanyang pagbabantay. Paano kung meron ngang pang-apat? Sa pagmamasid sa malayo, ang mga mula sa Ice Palace at ang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay napanatag lahat ng makitang matagumpay na naiwasan ni Dustin na mapatay ng ikatlong Thunderstroke Doom. Huwag mo siyang istorbohin. Biglang udyok ng Ice Queen sa lahat. Tama siya. Si Leader Dustin ay likas na matalino at nakaranas ng 3 sunod-sunod na Thunderstroke Doom. Baka mas marami pang kapahamakan ang darating sa kanya. Gawin mo ang lahat para hindi siya maabala at magambala. The white-haired premium grade divine god said. Sang-ayon. Oo naman. Mamaya sa parehong araw, dumating ang ika-4 na Thunderstroke Doom. Parang hindi sila titigil sa paglapit sa akin ng tuluyan. Halika at dalhin ito. Hindi ako natatakot sa'yo. Mabangis na sabi ni Dustin. Deep inside, nagulat din siya. Ang Thunderstroke Doom na ito ay tumagal ng 5 buong araw bago ito tuluyang nawala. Ngunit nang maisip ni Dustin na makakapagpahinga na siya, dumating ang ika-5 Thunderstroke Doom, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa at pagkabigo. Sa susunod na 6 na buwan, wala siyang ibang ginawa kundi ang Thunderstroke Dooms. Parami ng parami ang Thunderstroke Dooms na dumating. Bawat isa ay mas malakas at mas malakas kaysa sa huli. Walang pagpipilian ang kawawang Dustin kundi harapin sila bawat segundo at bawat oras ng bawat araw. Nalampasan na niya ang 71 Thunderstroke Doom sa kabuuan, na nagparamdam sa kanya ng pagod. Kapwa pisikal at mental. Naiwasan ko na naman ang isang kapahamakan.
Nang mawala ang 71 thunderstroke dome sa mahabang kalangitan. Nagpakawala siya ng buntong hininga sa pagkadismaya. Pagod na pagod ako. Walang magawa niyang ungol. Ngunit may natitira pang 10 kapahamakan. Ang kailangan ko lang gawin ay iwasan ang mga natitira. At ako ay magiging isang tunay na banal na Diyos. Ang pagiging isang tunay na banal na Diyos ay mawala ng isang mahusay na paglunok sa antas ng aking buhay. Sa kabila ng halos maubos, nasa sabik pa rin siya at inaabangan ang araw na matagumpay niyang naiwasan ang lahat ng thunderstroke dooms. Naisip ni Dustin na dadaan pa siya sa mas maraming thunderstroke dooms. Ngunit kahit na matapos ang isang buong araw na naghihintay, walang thunderstroke doom ang dumating. Mukhang hindi ko mararanasan ang thunderstroke dome sa ngayon. Bulong ni Dustin sa sarili. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang makaramdam ng swerte o pagsisisi. Lumipas ang isa pang 10 araw ng walang kulog, na nagpapatunay sa haka-haka ni Dustin. Well, I guess kailangan kong maghintay ng ilang oras. Bulong ni Dustin. Sa lahat ng oras, mas inaabangan niya ang pag-iwas sa lahat ng 81 thunderstroke dooms ng sabay-sabay upang gawin ang huling hakbang upang maging isang tunay na banal na Diyos. Pero naisip niya na hindi pa ito ang tamang oras. Ang puting buhok na premium grade Divine God ay lumakad papunta sa Dustin kasama ang iba pang mga Divine God ng Blue Ocean Universe community sa likod niya. Leader, ano ang susunod nating gagawin? Tutuloy pa ba tayo sa Ice Palace? Tanong niya kay Dustin. Gusto kong bumuo ng isang hukbong alyansa. Dapat tayong mag-recruit ng mas maraming lalaki sa lalong madaling panahon upang palawakin ang ating lakas. Ganyan tayo mabubuhay at patuloy na makakamit ang malalaking bagay sa magulong araw na ito. Inihayag ni Dustin ang kanyang iniisip. Siya ay ipinadala upang makakuha ng higit pang mga karanasan upang higit pang palakasin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi siya natatakot na magkaroon ng gulo. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos ang nagpasimula ng mga digmaan sa lahat ng dako. Partikular na ang Beast City. Ang dagat ng Chaos ay nasa literal na kaguluhan. Binabalak ni Dustin na bumuo ng sarili niyang hukbo upang labanan ang iba pang puwersa. Bago ang anumang bagay, nais niyang wasakin muna ang Beast City. Sa mahabang panahon, si Marlon, ang kasalukuyang pinuno ng Beast City, ay nagdadala ng matinding sama ng loob laban sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Dahil sa kanya, halos nawasak ang mga universo. At ayon sa asong lumalamon sa langit, ang Sea of Chaos ay nasa ganoong gulo dahil na rin sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, itinuring siya ni Dustin na isang ambisyosong matandang freak na habol sa kapangyarihan at reputasyon. Higit sa lahat, gusto siyang tugisin ni Marlon. Kahit na hindi siya pinuntahan ni Dustin. Inilayo na ni Dustin sa kanya ang magulong Heaven Baby. Alam niya na habang nabubuhay si Marlon, hindi siya mabubuhay ng mapayapa. Kung gusto niyang mabuhay at mabuhay ng buo, talagang kailangan niyang ilabas si Marlon. Sa kasong iyon, walang anumang alalahanin si Dustin. Walang duda na gustong dominahin ni Marlon ang buong Sea of Chaos. Hindi ako pumayag na makuha niya ang gusto niya. Pipigilan ko ang plano niya. Maghintay at tingnan lamang. Talagang pipigilan ko ang Beast City sa pagsakop sa Sea of Chaos. Sabi ni Dustin sa sarili. Nanunuya sa pag-asa. Natigilan ang kanyang plano sa mga Divine God ng Blue Ocean Universe community. Kailangan nilang magpalitan ng tingin para makumpirma ang kanilang narinig. Natatakot ka ba ngayon? Tanong ni Dustin. Mga ad ng Pop Future. Syempre hindi. Isali mo ako. Sabi ni Ismail sabay tapik sa dibdib. Napilitan kaming umalis sa aming bayan. Wala nang mawawala sa atin. Leader Dustin. Samahan ka namin. Ang white-haired premium grade Divine God na sinabi kay Dustin pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Tama siya. Hindi kami makakauwi dahil sa pinuno ng Beast City. Wala nang dapat ikatakot pa. Leader Dustin. Nasa iyo na kami ngayon. Ang iba pang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe community ay nagsimula ring ipahayag ang kanilang mga iniisip. Okay. Alis na tayo.
Ang Sea of Chaos ang ating magiging larangan ng digmaan. Ang hukbo ng Beast City ay abala sa pagsalakay sa iba pang mga lugar sa buong dagat ng Chaos. Sila pa rin ang ating target. Hinding-hindi aasahan ni Marla na mapapansin natin sila. Nakangiting sabi ni Dustin. Haha, magandang ideya. Ang mga miyembro ng Beast Race na iyon ang magiging biktima natin. Ngayon, sipin natin ang kanilang mga asno. Sabi ni Ismail na tumatawa ng may pagmamalaki. Leader Dustin, ibilang mo ako sa aksyon. Sa ngayon, ang Ice Queen ay nakarating na sa kanila kasama ang isang pulutong ng mga tao. Ma'am, alis na po kami, sabi ng white-haired premium grade divine god sa kanya. Alam ko, ipinagkatiwala ko ang lahat sa aking mga nasasakupan. Sila na ang bahala sa Ice Palace habang wala ako. Sa proteksyon ng Grand Snow Array. Walang makakapasok sa ating punong tanggapan. Magdadala ako ng ilang mga banal na Diyos sa akin at susunod sa iyo. Kakampi na tayo ngayon, sabi ng Ice Queen kay Dustin. Sa likuran niya ay nakatayo ang mahigit 300 banal na Diyos. Lahat sila ay mga babaeng cultivator na may mga pamamaraan ng paglilinang ng katangian ng nyebe. Bilang karagdagan sa mga babaeng banal na Diyos na ito, mayroong daan-daang milyong mga alagad ng Ice Palace na handang sundan si Dustin sa Sea of Chaos. Sige, tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Mabuti kung mas maraming tao ang nasa ilalim ko. Naisip niya sa sarili. At nang sumunod na araw, umalis si Dustin kasama ang kanyang bagong nahanap na hukbo. Malapit sa Ice Palace, ang Infinite City ay nagtatago sa kawalan. Mga ad ng pub future. Kaya dinala ni Dustin ang kanyang mga tao sa Infinite City, kung saan din niya nakilala si Flora. Doon, ibinalita niya sa kanya ang nangyari sa Ice Palace, sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Infinite City ay nagsimulang lumipat patungo sa magulong kawalan sa di kalayuan. Lumipas ang 2 buong araw. Sir, nakahanap na po kami ng target. Ito ay ang Black Star Universe Community. Ang komunidad ng universo na ito ay kinuha ng mga tropa ng Beast City. Ang kabuuang lakas ng Black Star Universe Community ay mas mahina kaysa sa Ice Palace. Malamang na ang hukbong nagbabantay doon ay mas mababa sa mga inilagay sa Ice Palace noon. Mas maliit din sila sa bilang. Isang banal na Diyos ang nag-ulat kay Dustin. Magsisimula tayo sa Black Star Universe Community. Kung gayon, diretso na tayong papasok. Mariing sabi ni Dustin. Sa kanyang utos, ang mga tao ng Ice Palace at ang Blue Ocean Universe Community ay nagtungo sa Black Star Universe Community nang hindi nag-abala sa kanilang diskarte. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga kaibigan sa pasukan ng Black Star Universe Community. 12 ng mga Divine God ang nagbantay sa harapan. Kasama ang isang grupo ng mga tao mula sa Beast City. Nang makita ang papalapit na hukbo, ang mga banal na Diyos ay nataranta. Ang mga mata ay nagpapalapit sa mga tropa. Ngunit bilang mga banal na Diyos ng Beast City, iniisip nila na walang anumang puwersa sa Sea of Chaos ang magkakaroon ng lakas ng loob na pukawin sila. At sa gayon ay nakuha nilang muli ang katahimikan pagkatapos ng unang pagkabigla. Sa halip, napalitan sila ng galit. How dare they pumunta dito at gumawa ng gulo? Sinusubukan ba nilang gawin tayong kalaban nila? Lahat sila ay nag-iisip sa kanilang sarili na galit na galit. Isang medium grade na banal na Diyos ang gumawa ng hakbang pasulong upang mas masusing suriin si Dustin at ang kanyang mga tao. Tumigil ka nga dyan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na ang Black Star Universe Community ay nasa ilalim ng kontrol ng Beast City? Walang sino mang pinapayagang tumawid sa hangganan na ito para lang gumawa ng gulo. Kung hindi, pang-iinis niya sabay taas-baba ng mayabang. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, isang malamig na agos ang bumagsak mula sa langit. O hindi, iyon lang ang nagawa niyang makawala bago siya pinalamig ng malamig na panahon at naging isang estatwa. Puff! Sumabog ang estatwa sa susunod na sandali ang mga kaluluwa ng medium grade na Diyos ay nawasak kasama nito. Lahat kayo ay dapat mamatay. Sigaw ni Dustin sa kabilang side. Inilabas ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Ginawa niya ang umiikot na malamig na agos na bomb alot sa kawalan sa isang iglap.
Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga tao ng Beast City na nagbabantay sa pasukan, kabilang ang 12-dosenang mga Divine God, ay nagyelo. Tapos, sumabog silang lahat. Boom! Bang! Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga mandirigma ng Beast City na nakatalaga sa pasukan ay ganap na nullipole. Halika na! Dahil doon, pumasok si Dustin sa pasukan ng Black Star Universe Community. Sisingilan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumenyas. Inilagay ang lahat ng hawak sa likod ng kanyang boses. Pagkatapos, gumawa siya ng aksyon bago ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ang lilang espada ay lumipad mula sa kanyang bibig, habang ang maliwanag na ningning ay bumubuhos mula dito sa mga pala. Sinaktan nito ang isang pangkat ng mga nilalang mula sa Beast City, na nagpatrolya sa Black Star Universe Community. Habang lumalakas siya, tumaas din ang kapangyarihan ng flying swordsmanship na pinakawalan niya. Ang kanyang mga kaaway ay sumabog sa sandaling ang lilang espada ay nakipag-ugnayan sa kanila. At nagkapira-piraso ang mga ito hanggang sa laman na lamang at mga belang buto ang natira. Sa kabila ng barbaric na pagtatapos, simula pa lamang ito ng pag-atake ni Dustin. Ang orihinal na magulong batas ng Snow ay ang pinakamahusay na pagbaril. Kaya humakbang pasulong si Dustin at pinakawalan ang orihinal na magulong batas ng Nyebe. Lumitaw ang lumiligid na puting ambon kasama ang hindi mabata na malamig na agos. At kumalat ang mga ito sa lahat ng direksyon. Saan man umihip ang malamig na agos, nag-iiwan ito ng yelo at nyebe. Sa ilalim ng kontrol ni Dustin, pinangunahan ng Purple Sword ang daan at pinutol ang mga tao sa Beast City. Sumulong si Dustin habang nasa likod ang kanyang mga kamay. At maya-maya, pinalibutan siya ng dugo, laman, at malamig na agos. Ang mga tao ng Beast City sa paligid ng Dustin ay sunod-sunod na namatay. Nahulog sila na parang langaw. Ang mga aksyon ni Dustin ay nagpalakas ng moral ng Ice Palace at Blue Ocean Universe Community, na nakikipaglaban sa tabi at likod niya. Sobrang tapang ng leader natin. Hindi tayo pwedeng tumayo na lang at walang magawa. Patayin natin ang lahat ng ating mga kaaway. Tuwang-tuwang sigaw ni Ismail habang pinapanood ang patayan na iniwan ni Dustin. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod patungo sa isang grupo ng mga tao mula sa Beast City. Hindi nagtagal ay nasangkot siya sa isang matinding labanan. Sa nakakabinging sigaw ng labanan, ang mga tao ng Ice Palace at iba pa sa Blue Ocean Universe Community ay sumisingil sa mga tao mula sa Beast City. Sa puntong ito, ang mga tao mula sa Beast City ay lumabas mula sa iba pang cosmoses sa loob ng Black Star Universe Community. At sa ilang sandali, umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagkabalisa sa buong komunidad ng universo. Anong lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa lugar namin? Walang sino man sa inyo ang makakatakas dito. Ang apat na tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay lumitaw sa magulong kawalan. At bawat isa sa kanila ay kumukulo sa galit. Ang apat sa kanila ay tunay na preliminary grade divine gods. Sa likod nila, mahigit 1,000 divine god mula sa Beast City ang nagtipon. Ito ang pangunahing puwersa ng Beast City sa Black Star Universe Community. Apat na tunay na preliminary grade divine gods. Sinulyapan ni Dustin ang apat na tunay na divine god ng lahi ng hayop. At sa sandaling iyon, siya ay parang isang mandaragit na sumusubok sa kanyang biktima. May mapanghamon na pagngisi sa sulok ng kanyang bibig. Habang tinitigan niya sila ng may interes. Kasabay nito, lumingon din ang apat na tunay na divine god ng lahi ng hayop upang tingnan siya. Nakatutok sa kanya ang kanilang mga mata. Dahil naramdaman nila na si Dustin ang pinakamalakas sa mga mananakop. Mga ad ng pop future. Nakita nila na karamihan sa kanilang mga tauhan ay namatay sa kamay ni Dustin. Sino ka? Bakit ka nanggugulo sa lugar namin? Ang apat na tunay na divine god ng lahi ng hayop ay tumitig kay Dustin na may uhaw sa dugo ng mga mata. Nandito ako para kunin ang buhay mo. Sagot ni Dustin na may malabong ngiti. Kahit na siya ay nakatayo malayo mula sa tunay na banal na mga Diyos. Naabot niya ang mga ito sa loob lamang ng ilang hakbang. I am giving you two choices. You can take your own lives. Or I will bring you down myself. I promise you.
Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kung ako mismo ang humarap sa'yo. Dustin. Maluwag na sabi. Walang pakialam niyang sinulyapan ang apat na tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Ano ang sinabi mo? Haha, niloloko mo ba ako? Brat, gusto mong patayin natin ang sarili natin. Ano sa tingin mo ay gagawin namin ang sinasabi mo? Wala kang ideya kung sino kami. Hindi ba? Inaamin ko na mayroon ka ng iyong mga trick. Ngunit iyan ay kung ano ang mga ito mga pandaraya lamang. Ikaw ay malayong mas malakas kaysa sa isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Na, tinatanggap, napakabihirang. Pero mas maganda kung hindi ka masyadong mapangahas sa harap namin. Sa tingin mo matatalo mo kaming apat. Humph! Ang bastos mong tanga. Para sa amin. Ang mga tunay na divine gods. Ang ordinaryong divine gods na tulad mo ay grupo lang ng mga langgam. At mas malakas ka lang sa kanila. Sa lalong madaling panahon. Pagsisisihan kitang ipinanganak. Ang sabi ng isa sa mga tunay na banal na Diyos kay Dustin. Ang mga aksyon ni Dustin ay nagpasaya sa apat na tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. At pareho ang iniisip nila tungkol sa kanya sa sandaling iyon. Inisip nila siya bilang isang sanggol na hindi pa nakakalakad. At gayon pa man, ambisyoso silang tumangala sa apat na matatanda at hiniling sa kanila na sumuko. Akala nila ay ignorante at katawa-tawa si Dustin. Brat, mauunawaan mo sa lalong madaling panahon kung gaano kadelikado. Katangahan. At katangahan ang iyong provocation. Sabi ng isa pang tunay na banal na Diyos. Ang apat na tunay na banal na Diyos ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Dahil iniisip nila na ang sitwasyon ay lampas sa katawa-tawa. Kami ay tunay na banal na mga Diyos. Tanging ang mga tunay na banal na Diyos lamang ang nararapat sa kanilang reputasyon. At walang iba pang katulad natin. Ang mga tinatawag na ordinaryong banal na Diyos ay isang grupo lamang ng mga pekeng. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang peking banal na Diyos at isang tunay na banal na Diyos ay ang kanilang lakas. Ang mga peking banal na Diyos ay walang pagkakataon laban sa mga tunay na banal na Diyos tulad natin. Hindi man lang sila kapantay natin. Naisip nila sa kanilang sarili. Anong nakakatawa? Tanong ni Dustin sa kanila habang matalim ang tingin sa kanila. Mga ad ng pop future. Maaari kang tumawa hanggat kaya mo ngayon. But I promise you, I will have the last laugh. Mahina akong sabi niya. Brat. Titigil ka na ba sa kalokohan? Ang isa sa mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay hindi na nakatiis. Dahil akala niya ay niloloko at sinasayang ni Dustin ang kanilang oras. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang kumukulong puting ambon at malamig na agos ay biglang lumitaw at nilamon siya. Ang espasyong kinatatayuan niya ay biglang nagyelo. At ang nakakakilabot na lamig ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad na parang isang malamig na bangkay na humahaplos sa kanyang balat. Paano niya nagagawang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa orihinal na magulong batas ng nyebe? Ito ay hindi maaaring mangyari. Ang tunay na banal na Diyos ay nabigkas sa lubos na hindi paniniwala. Hindi tulad ng dati nilang pagmamataas. Ang pag-aalinlangan at takot ay nagsisimula ng maulap sa kanilang isipan sa sandaling iyon. Ang iba pang tatlong tunay na banal na Diyos, na kanina pa tumatawa, ay natakot na ngayon. At ang pagtataka ay bumakas sa kanilang mga mukha ng walang pahintulot. Talagang inilabas ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng nyebe upang harapin ang mga tao ng Beast City. Ngunit ang apat na tunay na banal na Diyos ay hindi ito napagtanto ng mabuti. Dahil hindi nila naisip na maaaring maging panganib sa kanila si Dustin. Ngunit ngayon, ang pagpapakita ng lakas ni Dustin ay nagulat sa kanila. At nagsimula silang mapagtanto na sila ay nagkamali. Sila ay walang ingat dahil ang kanilang kapangyarihan ay nagbubulag sa kanila sa katotohanan. Wala sa mga tunay na banal na Diyos ang nakakita na angkop na madama ang kapangyarihan ng batas na pinakawala ng isang ordinaryong preliminary grade na Diyos na Diyos. Dahil dito, hanggang ngayon ay napagtanto nila na ang batas na inilabas ng batang tao ay ang orihinal na magulong batas. Nakakaloka. Bukod dito,
Ngayong binibigyan na nila ng tamang atensyon ang kapangyarihan ng orihinal na magulong batas na inilabas ni Dustin. Masasabi nilang pumasok na siya sa intermediate stage. Brat, isa ka lang ordinaryong preliminary grade divine god. Paano mo pinagkadalubhasaan ang orihinal na magulong batas? Hindi maintindihan ng apat na tunay na banal na Diyos kung paano na master ni Dustin ang orihinal na asensya ng enerhiya. Para sa kanila, parang isang bata ang nagsabi sa kanila na natutunan niya ang rocket science bago pa man siya matutong magsulat. Ito ay lubos na walang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang nakabisado ang orihinal na magulong batas kahit na sila ay tunay na mga Diyos na Diyos. Gayunpaman, ayaw ni Dustin na mag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Inilabas niya ang orihinal na magulong batas ng Niebe na pinasok niya sa Major Achievement Stage. Sabay-sabay, ang malamig na agos ay bumaha pasulong. At sa isang iglap, ang kawalan sa loob ng 1 bilyong milya ay naging yelo. Cut the crap, go to hell, all of you. Umungol si Dustin habang sumusugod siya patungo sa apat na tunay na divine god ng lahi ng hayop. Nag-activate siya ng ilang makapangyarihang kasanayan sa martial arts. Kabilang ang Star Skill, isang lihim na kasanayang pag-aari ng mga Ice Ghost at ng Flying Swordsmanship. Binitawan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ilagay sa kahihiyan ang mga tunay na Diyos na iyon. At habang inilabas ni Dustin ang mga discarding iyon, nakagawa siya ng isang pagtuturo. Ito ay ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto pagkatapos niyang matagumpay na naiwasan ang Thunderstroke Doom ng isang beses. Hindi pwede. Human boy, paano magiging ganito kalakas ang iyong fighting power? Kahit na ang apat na tunay na divine god ng lahi ng hayop ay nagtulungan upang labanan si Dustin. Nahirapan silang labanan ang kanyang mga pag-atake. Kinailangan nilang umatras sa takot para lang maiwasan ang matinding pinsala. Si Dustin naman ang nangibabaw kahit apat na kalaban ang dapat niyang harapin ng sabay-sabay. Sa huli, ang apat na tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay namatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Dustin. Nilapitan niya si Marlon at sumigaw, "Sir, bad news. Nahulog na ang apat na tunay na divine gods. Silang apat ang may pananagutan sa pagbabantay sa Black Star Universe community. At sila ay tunay na preliminary grade divine gods. Napanood ko lang halos sabay-sabay na sumabog ang mga tablet nila." Napatigil si Marlon sa kanyang ginagawa at natigilan. Pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas na ang kanyang boses ay yumanig sa kalahati ng Beast City. "Anong sabi mo? Patay na sila. Paano ito posible? Anong nangyari sa kanila?" Si Marlon at ang iba pang nakatataas na matatanda ay galit na galit. Ito ay dapat na isang kasinungalingan. Okay, sila ay tunay na preliminary grade divine gods. Ibig sabihin, kaya nilang talunin ang mga ordinaryong premium grade na divine god. Sa palagay ko ay walang sino man sa Sea of Chaos ang maaaring magdulot ng banta sa isang tunay na banal na Diyos. Paano sa mundo nawalan tayo ng 12 sa kanila? Mayroon bang isang namamahala na Diyos na nagtatarget sa atin? O nagpadala ba ang mga pinuno ng ibang puwersa ng mga tunay na divine god para patayin sila para pigilan tayo sa pagsakop sa Sea of Chaos? Haka-haka ng isa sa mga nakatataas na matatanda. Posible bang ang Demon City, ang Novel Court, at ang Divine Corpse Palace ang nasa likod nito? Sigaw ng isa pang nakatataas na matanda. Alam mo, maaaring ito rin ay ang mga nilalang mula sa mga bawal na lugar. Dagdag ni Marlon na may galit na mukha. Hindi mahalaga kung sino ito. Ang mahalaga ay dapat silang magbayad ng mabigat na presyo. Kailangan nating ipaalam sa iba ang mga kahihinatnan ng panggugulo sa atin. Dapat tayong magpadala ng tunay na medium grade at premium grade na mga banal na Diyos. At hayaan silang mag-imbestiga. Kapag nahanap na natin ang mga mamamatay tao, sisirain natin sila kaagad. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa Demon City, sa Novel Court, sa Divine Corpse Palace, o iba pang mga lugar na ipinagbabawal. Magdedeklara rin kami ng digmaan sa kanila. Kung gusto nating dominahin ang buong Sea of Chaos, kailangan nating makipaglaban sa lahat ng puwersang ito ng maaga o huli. Ilalabas natin ang ating mga sarili sa kanila bilang babala sa iba.
Payo ng isa sa mga nakatataas na matatanda. Mga ad ng Pop Future. Sumasang-ayon ako sa iyo. Sagot naman ni Marlon matapos niyang pag-isipan ito sandali. 2/3. Ang kanyang layunin ay upang sakupin ang buong Sea of Chaos. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang sirain ang lahat ng iba pang napakalakas na puwersa na hamarang sa kanyang daraanan. Ito ang perpektong dahilan para dalhin sila sa labanan. Pupunta ako muli sa Beast Den at makikipag-usap sa ating mga kataas-taasang Grandmaster. Hihilingin ang kanilang suporta. Oras na para pamunuan natin ang Sea of Chaos at gawin ang iba pang puwersa na yumukod lahat sa atin. Wawasakin ko ang lahat ng humahadlang sa akin. Malamig na sabi ni Marlon. Nagkatinginan ng ibang nakatataas na matatanda at walang sinabi. Sila ay nababalisa at nasasabik. Lalo na nang malaman na nakuha na ni Marlon ang pabor ng mga Supreme Grandmasters ng Beast Den. Si Marlon ay isang ambisyosong tao. At gusto niyang sakupin ang Sea of Chaos. Kung makukuha niya ang suporta ng mga Supreme Grandmaster sa Beast Den, baka talagang magtagumpay siya. Naisip ng mga nakatataas na matatanda sa kanilang sarili. Bumalik sa loob. Ang Black Star Universe Community. Naging mas madali para kay Dustin at sa kanyang mga tao. Ngayon na ang apat na tunay na banal na Diyos ay patay na. Matapos nilang makita ang apat na tunay na banal na Diyos na pinatay. Ang iba pang mga tao mula sa Beast City ay natakot at nawala ng ganang lumaban. Madali silang ibinaba ni Dustin kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng maikling panahon, walang palatandaan ng lahi ng hayop sa Black Star Universe Community. Ang ilan ay napatay habang ang iba ay tumakas. Nang matapos ang labanan, sinimulan ni Dustin at ng kanyang mga tao na linisin ang larangan ng digmaan. Nang pumasok sila sa isang cosmos, nakita nila ang isang malaking bilang ng mga tao na nakulong doon. Lahat sila ay mga katutubo ng Black Star Universe Community. Sa kanila, mayroong daan-daang banal na mga Diyos. Siyempre, hindi sila tunay na mga banal na Diyos. Ngunit higit sa 30 sa kanila ay mga premium grade na banal na Diyos. Sila ay nagdusa ng husto habang sila ay nakakulong. At ngayong sila ay pinalaya. Sila ay lubos na nagpapasalamat kay Dustin at sa kanyang mga tauhan. Ang lahat ng bagong pinakawalan ng mga tao ng Black Star Universe Community ay sumali sa alyansang itinatag ni Dustin at nanumpa ng kanilang katapatan. May takot sa kanila na ang pinuno ng Beast City ay ayaw silang paalisan matapos mawala ang napakaraming lalaki sa Black Star Universe Community ngayon. Ayaw nilang manatili hanggang sa bumalik ang hukbo ng Beast City. Mga ad ng Pop Future. Kung sumali sila sa alyansa, posible para sa kanila na labanan ang Beast City. Mabuti rin ito para kay Dustin dahil mas marami siyang kakampi. Ngayon, kasama sa mga miyembro ng alyansa ang Blue Ocean Universe Community, ang Ice Palace, at ang Black Star Universe Community. Ang kabuuang bilang ng mga banal na Diyos sa alyansa ay humigit kumulang 3,000 at higit sa 300 sa kanila ay mga premium grade na banal na Diyos. Sa dami ng lakas sa isang hukbo, mas malakas sila kaysa sa maraming puwersa sa Sea of Chaos. Gayunpaman, hindi pa rin sila maaaring maging pare-pareho sa napakalakas na puwersa. Ang tanging bagay na pumipigil pa rin sa kanila mula sa pagiging pinakamahusay ay walang sinuman sa mga tauhan ni Dustin ang isang tunay na banal na Diyos. Pagkatapos makipag-usap sa mga pinuno ng 3 komunidad sa universo, nagpasya si Dustin na hayaan ang karamihan sa mga nilalang ng Black Star Universe Community na lumipat sa Infinite City upang pansamantala silang manirahan doon. Napakahiwaga ng Infinite City. Imposibleng malaman ni Dustin kung gaano ito kalaki. Naramdaman niya na ang Infinite City ay sumasakop sa isang walang hangganang lugar. Mabuti sa ganitong paraan dahil kaya niyang mag-imbak ng maraming nilalang sa loob nito hanggat gusto niya. Hanapin natin ang susunod nating target. Ipinagpatuloy ni Dustin ang kanyang paglalakbay kasama ang hukbo ng alyansa, na naghahanap ng higit pang mga komunidad sa universo na kinuha ng Beast City. Tumagal ng ilang araw ng pag-alagala habang nakahanap si Dustin at ang kanyang hukbo ng isa pang grupong aatake. Pumasok sila sa Flaming Angle Universe Community, at nilipol nila ang lahat ng tropa ng Beast City na nakatalaga doon.
Ang kabuuang lakas ng Flaming Angle Universe Community ay katulad ng Black Star Universe Community. 3 preliminary grade genuine divine gods mula sa beast race ang nagbabantay dito. Ngunit silang tatlo ay hindi katugma kay Dustin. Matapos nilang lipulin ang lahat ng mga kaaway, pinalaya ni Dustin at ng kanyang mga tao ang mga katutubo ng Flaming Angle Universe Community. Daan-daan sa kanila ay mga banal na Diyos. Nagkaroon ng ilang talakayan ang mga tao ng Flaming Angle Universe Community at pinili din nilang sumali sa alyansa ni Dustin. Ang kanyang hukbo ay lumaki muli. Sa ikalawang kalahati ng taon, naging abala si Dustin sa pakikipaglaban sa dagat ng Chao kasama ang kanyang hukbo. Hindi lang sila nakipaglaban sa Beast City, kundi pati na rin sa Demon City, sa Novel Court, at sa Divine Corpse Palace. Pinatay ni Dustin at ng kanyang hukbo ang maraming tao mula sa nasabing puwersa. At pinalaya ang napakaraming bihag. Ang higit na kahanga-hanga. Nag-iisang kinuha ni Dustin ang humigit kumulang 600 tunay na banal na Diyos. Ang pagkawala ay naramdaman ng mga sobrang puwersang iyon. Kaya sinundan nila ang alyansang pinamumunuan ni Dustin. Gayunpaman, si Dustin at ang kanyang hukbo ay hindi kailanman nananatili sa isang lugar ng mahabang panahon. Kapag natulungan na nila ang mga lokal na tao na tapusin ang lahat ng mananakop, pupunta sila sa ibang lugar. Ginamit ni Dustin ang discarding ito dahil alam niyang masyadong mahina ang mga ito para labanan ang lakas na puwersang iyon ng direkta. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi palayain ang mga pamayanan ng universo ng palihim habang nagtatago sa mga nasabing puwersa kasama ang kanyang mga tropa. Para siyang Ghost Army. Pagkatapos lamang ng kalahating taon ng Pager Recruit, ang hukbo ni Dustin ay lumaki upang isama ang higit sa 100,000 banal na Diyos. Ito ay kahanga-hanga makita na ang kabuoang bilang ng mga mandirigma sa kanyang hukbo ay 5 o 6 na bilyon. Ang bawat isa ay kailangang maging mas magaling sa pinakamahusay. Pinili sila ayon sa mahigpit na mga tuntunin bago sila tinanggap sa hukbong ito. At lahat sila ay ginantimpalaan para sa kanilang husay at katapangan. Sa lahat ng laban, mangolekta si Dustin ng mga kayamanan. Sa dulo, ipapamahagi niya ang lahat ng kayamanan na napanalunan nila maliban sa kanilang napakabihirang mga kayamanan. Hindi nila ginagamit ang mga gawaing ito upang gamitin ang kanilang sariling mga paglilinang at maging mas malakas. Bilang kapalit, lahat ay tapat kay Dustin at sa hukbo. Ang kailangan lang gawin ni Dustin ay magbigay ng utos at lalaban sila sa kanya. Sa larangan ng digmaan, hindi kailanman nagkaroon ng deserter. Isang araw, pinasok ni Dustin ang kanyang hukbo sa magulong kawalan. Leader Dustin, nauuna ang aming susunod na layunin. Ang Desolate Universe Community. Ang kabuuang lakas ng komunidad ng universo na ito ay halos kapareho ng sa Ice Palace. Sa kasamaang palad, sinalakay na ito ng lahi ng demonyo. Maraming tao mula sa Demon City ang nagbabantay sa lugar. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay nag-ulat kay Dustin habang itinuro niya ang isang malaking komunidad ng universo sa harap nila. Well, baka pumunta na tayo doon ngayon. Nakapagpahinga na ba tayong lahat? Lahat, tandaan na kumilos ng mabilis. Kung sakaling may mangyari, babala ni Dustin. Nakuha ko. Sabik na tumango ang mga banal na Diyos. Naniwala at nagtiwala silang lahat kay Dustin ng buo. Hinding-hindi niya sila dadalhin sa panganib. Tara na. Nanguna si Dustin at humakbang pasulong. Hindi na niya itinago ang kanyang aura. Sumunod naman ang hukbo sa likod niya. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga nakakatakot na aura, na pinupuno ang kapaligiran sa labi. Lahat ng uri ng sandata tulad ng mga sable at sibat ay bumaril, na bumubuo ng isang makapal na alo na damaloy sa kanilang harapan. Ang lakas ng kalyadong hukbong ito ay higit sa ilang beses na mas malakas kaysa noong una. Habang papalapit sila sa pasukan ng Desolate Universe Community, sinalubong sila ng tila kalmadong eksena. Gayunpaman, sa di kalayuan, sari-saring sigaw ang maririnig at nangingibabaw ang masamang aura. Nakikita nila ang mga nilalang mula sa Demon City na nagpapatrolya sa mga tarangkahan at ang mga alon ng malupit. Kakaibang halakhak ay umalangaw-ngaw sa magulong kawalan paminsan-minsan.
Mga ad ng pop future. May hindi tama dito. Sigaw ni Dustin na napatigil bigla. Masyadong kalmado at payapa. Wala man lang gumalaw. Logically speaking, malaki at agresibo ang hukbo ni Dustin. Sa kanilang pagmamartsa roon, naging sanhi sila ng marahas na pagyanig at pagdadala sa buong magulong kawalan. Imposibleng makalimot ang mga nilalang ng Demon City. Tumigil ka. Isang masamang dumaan kay Dustin. Naging malamig ang kanyang mga paa. Lumingon siya at iwinagayway ang kanyang mga braso sa hukbo. Biglang huminto ang buong hukbo. Mission cancelled. Lahat, umatras agad. Bilasan mo, may mangyayari. Sumigaw si Dustin sa pinalaking boses para marinig ng buong hukbo. Natigilan ang lahat ng miyembro ng hukbo sa kanyang biglaang utos. Gayunpaman, hindi sila nagbigay ng anumang pagtutol. Sa susunod na sandali, ang lahat ay tumalikod ng sabay-sabay at sumugod sa direksyon ng Infinite City na kasing bilis ng kanilang mga binti. Napatango-tango si Dustin. Gustong makasigurado na nakabalik sa loob ang lahat ng kanyang hukbo ng ligtas. Iniunat niya ang kanyang espiritual na kahulugan at sinisiyasat ang paligid para sa isang sagot sa kung ano ang nangyayari. Bigla siyang naputol ng isang sobrang malupit na boses. Haha, gusto mo bang tumakas? Unfortunately, that's not an option. Ang boses ay nangingibabaw at marahas. Nang matapos itong magsalita, isang itim na demonyong kamay ang hamampas mula sa malayo. Ang mga agos ng masamang aura ay tumibok palabas at umikot sa paligid ng hukbo. Na lumilikha ng isang patong ng mga anino. Ang itim na palad ay biglang lumaki at lalong lumaki. Maririnig mula sa palad ang tunog ng iyak. At ito ay nagpadala ng panginginig sa mga tinak ng hukbo. Sa paglitaw ng palad na ito, ang buong magulong kawalan ay dumilim at dumilim. Damn it! Tumangala si Dustin sa kamay at nakaramdam ng pag-asa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang kamay na ito ay puno ng malakas na enerhiya na higit sa maraming antas ng hukbo. Tila kinuha ng kamay na ito ang magulong kawalan at walang iiwan na buhay. Boom! 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 Ang itim na palad ay dumb-oval ang laki at humarap sa kanila. Alam ni Dustin na kapag tumama ang itim na palad na ito sa hukbo, tiyak na magdudulot ito ng matinding casualty. Ang itim na palad ay hindi nakatutok kay Dustin kundi sa hukbong nasa harapan niya. Mga ad ng pop future. Tumigil ka. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nag-teleport sa sarili para tumayo sa harap ng itim na palad. Kinusat niya ang kanyang mga mata at inilabas ang lahat ng kanyang lakas. Una, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng orihinal na magulong batas ng snow sa Major Achievement Stage. Na naging malamig na agos at pinahiran ang itim na palad. Ginamit din niya ang mga lihim na kasanayan ng mga multo ng yelo. Pagkatapos, inactivate niya ang Star Skill, ang Purple Flying Sword, ang mga skill na naitala sa Introduction to Vital Energy Circulation, at ang Triple Avatar Skill. Sabay-sabay na tumama sa palad ang lahat ng mga pag-ataking ito. Ngunit hindi man lang ito kumibo. Ang gamulong na enerhiya ay itinulak mula sa katawan ni Dustin at pakiramdam niya ay nagsisimula ng mapagod. Gayunpaman, ipinagpatuloy niyang ibigay ang lahat. Ikaw ay walang iba kundi isang mahinang langgam. How dare you attack me? Masyado kang matapang, binata, sabi ng masungit na boses. Pagkatapos, sa isang malakas na boom, nagbanggaan si Dustin at ang itim na malademonyong palad. Isang nakakabinging tunog ang bumungad sa tenga ng lahat. At ang napakalaking enerhiya, tulad ng isang umuusok na usok, ay kumalat sa lahat ng direksyon mula sa gitna ng banggaan. Sa wakas, patay na ang lalaking ito. Sabi ng matinis na boses. Inaasahan ng may-ari nitong si Dustin ay durog at nalukot sa lupa. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagsimula ang ilang oras. Ahem. Ahem. Dahil sa pag-ubo, isang magulong figure ang natisod mula sa umuusok na enerhiyang usok. Puno ng dugo ang buong katawan niya. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Ano? Paano ito nangyari? Crush ko siya, pero buhay pa siya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Isa lang ba talaga siyang preliminary grade divine god? Bulalas ng malupit na boses. Sa pagkabigla,
Masyado kang pabaya. Huwag maliitin ang taong brat na ito. Kung talagang mahina siya, hindi na natin kailangang pumunta dito para harapin siya. Pag-isipan mo, pinamunuan niya ang kanyang hukbo at nakapatay ng maraming tunay na preliminary grade na mga Diyos na Diyos. At sinira nila ang napakaraming teritoryo natin. Sa paraang nakikita ko, tiyak na hindi siya nakikita ng nakikita niya. Sabi ng isa pang malupit na boses. Nakinig naman si Dustin sa away. Mahigit 12 nakakatakot na figure ang lumabas sa Desolate Universe community. Sila ay tunay na medium grade at premium grade na mga banal na Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Dustin nang makilala niya ang kanilang lakas. Napalunok si Dustin. Kung siya ay nakaharap sa isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos, makakayanan sila ni Dustin ng hindi pinagpapawisan. Hindi siya natatakot sa level na iyon. Ang problema ay alam niyang hindi niya kayang talunin ang isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Hindi pa banggitin ang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Hindi siya maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa mga tunay na premium grade divine gods. Ang umatake sa kanya ngayon ay isang tunay na premium grade divine god. Isa itong matandang nilalang mula sa lahi ng demonyo. Nakikita na siya ni Dustin at napamasdan na siya ay matangkad at malakas na may malalaking mata. Ang kanyang katawan ay nababalot ng mahaba at itim na buhok. Isang tingin lang sa kanyang malabog ang mga mata ay sapat na para palamigan ang isa hanggang sa buto. Bilang karagdagan sa kanya, mayroong isa pang 3 tunay na premium grade na mga Diyos na naroroon. Ang isa ay isang matandang nilalang mula sa lahi ng hayop. Ang pangalawa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na walang mga paa. Naglabas siya ng maliwanag, sagradong aura. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng puting damit, maikli ang buhok, at mukhang matipuno. Ang pangatlo ay isang matandang nakayuko at kulubat na parang zombie. Siya ay payat, at siya ay mukhang mas mababa sa isang koneho. Binalot siya ng miyesma ng bangkay na mukhang nakakatakot. Silang apat, nakatutok ang tingin nila kay Dustin. Nakatayo sa tabi nila ang 11 tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Napalitan ng takot si Dustin sa isang iglap. Bagamat karaniwan siyang walang takot, hindi siya kikilos ng walang ingat kapag nahaharap sa mga nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa kanila. Wala siyang pagkakataong labanan ang mga ito kaya kailangan niyang tumakas. Walang kahihiyan dito. Ito ay ang matalinong pagpili na gawin. Nilinggan niya ang kanyang hukbo at nakita niyang umaatres sila sa di kalayuan. Napakabilis nila. At sa katunayan, 1 bilyong milya na ang layo nila. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang kanyang mga tao ay hindi maaaring tumakas. Kakailanganin lamang ng mga tunay na banal na Diyos ng isang hakbang upang maabutin sila. Kapag sila ay naglunsad ng isang pag-atake, lahat ng kanyang mga tauhan ay papatayin. May kailangan siyang gawin bago pa mahuli ang lahat. Haha, human boy. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Iniisip mo kung paano ka makakatakas sa amin. Hindi ba, mga ad ng pop future? Ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng iyong oras. Hindi ka makakaalis, sabi ng matandang nilalang ng lahi ng hayop, na tumingin ng masama kay Dustin. Humph! Brat! Anong lakas ng loob mong makipagkamay sa mga tunay na divine god ng Demon City? Gumagawa ka ng gulo kahit saan ka magpunta. Hindi ka makakatakas sa amin ngayon. Sabi ng matandang demonyo sa malupit na boses. Ito ang parehong umatake kay Dustin. Si Dustin at ang kanyang hukbo ay gumugol ng maraming buwan sa paglalakbay sa dagat ng Chaos, na nakikipaglaban sa mga tropa ng Beast City, ng Demon City, ng Novel Court, at ng Divine Corpse Palace. Madali nilang napatay ang marami sa mga tropang ito, kabilang ang mga tunay na preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Bilang karagdagan, winasak ni Dustin at ng kanyang hukbo ang kanilang mga kuta sa ibang mga komunidad sa cosmos. Kaya naman nakuha ng hukbong pinamumunuan ni Dustin ang atensyon ng mga pinunong iyon. Noong una, hinala ng mga pinuno ng 4 na napakalakas na puwersa na winasak ng iba pang puwersa ang kanilang mga kuta at napatay ang kanilang mga tauhan. Dahil dito,
Nag-away pa ang apat na puwersa. Sa huli, ipinadala ng apat na napakalakas na puwersa ang kanilang mga Panginoon upang hanapin ang mga nang-ahas na kumilos laban sa kanila. Nagresulta ito sa kanilang pagtuklas na ang lahat ay ginawa ng isang hukbong multo. Galit na galit, nagpadala sila ng mga lalaki upang manghuli kay Dustin at sa kanyang hukbo. At ngayon, natagpuan na sila. Ang tanging paraan palabas ay ipadala ang hukbo sa kontinenteng nilikha ko at i-activate ko ang reincarnation token para tumakas. Sana maging maayos ang lahat. Napaisip si Dustin matapos maghanap ng paraan para makatakas. Alam niya na mahirap makatakas mula sa tunay na premium grade na mga Diyos at tunay na medium grade na mga Diyos na banal. Siya ay wala sa mga pagpipilian at ideya. Ang tanging ibang posibleng paraan ay ang pag-abandona sa hukbo. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumuko sa kanyang mga tao at tumakbo para sa kanyang buhay. Si Dustin ay hindi isang makasarili na tao. Kaya naman, agad siyang nagpadala ng mensahe sa lahat ng nasa alyansa, na sinasabi sa kanila na maging handa sa pagpasok sa kontinente na kanyang nilikha. Kasabay nito, palihim niyang hinugot ang reincarnation token, ang kaleidoscopic compass, at ang lanes ruler, na handang i-activate ang mga ito anumang oras. Ilang sandali pa, na-activate niya ang reincarnation token at naglaho sa hangin. Mga ad ng pop future. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa gitna ng hukbo. Nakikihalo, parang multo. Sumulpot si Dustin sa gitna ng Alliance Army na pinamumunuan niya. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Isang malakas na kapangyarihan ng teleportasyon ang kumalat at bumabalot sa bawat miyembro ng hukbo. Hoy, brat, mas mabuting huwag kang makipaglaro sa amin. Babala ng payat na matanda. Ang siksik at maitim na miasma ng bangkay sa paligid niya ay agad na kumalat at nagkulayan sa buong magulong void black. Kinokontrol ng pagkabulok ang espasyo. Masasabi ni Dustin na ang Bony Elder ay naglabas ng orihinal na magulong batas na may kaugnayan sa corpse miasma. Bukod dito, ang matanda ay pumasok sa major achievement stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas. Nagulat si Dustin sa natuklasang iyon. Hindi niya inaasahan na papasok ang matanda sa major achievement stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas. Sa buong paligid niya, ang mga miyembro ng hukbo ay natigil sa lupa. Nabigo rin gumana ang teleportation force na inilabas ni Dustin, upang matulungan ang kanyang mga tao na mabawi ang kanilang kalayaan. Agad na pinakawalan ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng nyebe na kanyang nilinang sa major achievement stage. Ang malamig na agos ay humampas sa hangin at umihip sa lahat. Nagbanggaan ang dalawang orihinal na magulong batas, at wala sa kanila ang dahado. Paanong posible iyon? Tahan na, brat. Hindi ako makapaniwala na nakabisado mo ang isang orihinal na magulong batas at nililinaw mo ito sa major achievement stage. Bulalas ng Bony Elder habang nakadilat ang mga mata. Kaiba kay Dustin. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kinailangan siya ng maraming oras at lakas upang makabisado ang isang orihinal na magulong batas at maabot ang major achievement stage nito. Hanggang ngayon, ipinagmamalaki niya ang sarili dahil dito. Ngayon ang isang binata na isang preliminary grade na banal na Diyos ay nagawang maabot ang major achievement stage. Na nagpalungkot sa kanya, nabalot siya ng kalituhan at pagtataka. Kahit isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ay maaaring umabot sa major achievement stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas. Napakatagal kong ginawa iyon. Ang brat na ito ay halos isang sanggol. Nagbibiro ka. Ang payat na lalaki ay nag-iisip sa kanyang sarili. Halika na. Muling pinakawalan ni Dustin ang teleportation energy sa pagtatangkang ay teleport ang lahat ng miyembro ng kanyang hukbo sa kontinente na kanyang ginawa. Guys, ano pang hinihintay nyo? Lumipat tayo. Ang lalaking ito ay may nakataas na bagay. Kunin mo siya. Utos ng Bony Elder sa mahinang boses pagkatapos niyang bumalik sa katinoan.